Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil tayo ay naririto at malakas na magbabalik ng papuri at pasasalamat. Kamusta naman po ang bawat isa? Okay lang. Bakit parang hindi nag-almusal? Kamusta ang bawat isa? Ayun, talaga naman ang mga bata ay napaka-energetic ngayong umaga na ito. Ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, kamusta ang bawat isa? Okay lang. Ayan, at sa umagang ito, kung tayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 24, verse 41 to 44. Ulitin ko po sa Mateo 24, verse 41 to 44. 42 to 44. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi siya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ayan, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Bago po natin pagbulay-bulayan ang mga talatang ito, tayo po muna ay manalangin. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, sa pag-aaral po namin, Panginoon, ng inyong mga salita, sa aming devotion, samahan niyo nga po kami, Panginoon. Nawa, Lord, natabihan niyo po ang inyong mga anak at nawa, Lord, na kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa inyo po ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Manong, tanungin nga po natin ng ating mga katabi. Kapatid, handa ka na ba? Ayan. Diba? Yan ang tanong natin ngayong umaga. Kasi diba, malino naman po doon sa verse, diba? Ang pinaka-context po ng verse na nabasa natin ay, we need to stay alert and be prepared. Kailangan sa pinapaalala po ng verse na ito na, diba, magbantay kayo, maging handa kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang ating Panginoon. Gano'n nga ba tayo kahanda, mga kapatid? Tayo lamang po ang makakasagot niyan, 'di ba? Sa ating mga sarili. Paano ba tayo naghahanda, 'di ba, sa araw-araw na ating pamumuhay? 'Di ba, papasok tayo sa school, papasok tayo sa work. Ano yung una nating ginagawa? Siyempre, gigising ng maaga, 'di ba? Kakain ng niluto na almusal at maliligo, mag-aayos, 'di ba? Tapos i-check natin yung mga gamit natin kung kompleto. Ayun yung ilan sa mga paghahanda na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay, 'di ba? Kung halimbawa, hindi man tayo pumapasok sa school o hindi man nasa bahay lang tayo, kung meron tayong pupuntahan, 'di ba? Meron tayong sariling paghahanda, 'di ba? Para sa ating mga gagawin. Kung ating makikita sa ating buhay, sa kahit anong parte ng ating buhay, meron tayong paghahanda. 'Di ba? Paghahanda sa lahat ng mga bagay para hindi tayo malate, para hindi tayo magkaproblema. 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ko kanina, kung estudyante ka, inihahanda mo yung mga gamit mo sa school. Yung mga workers naman, 'di ba? Inihahanda natin yung sarili natin para sa mga bagay na gagawin natin. Minsan, linggo pa lang o sabado pa lang iniisip na natin kung ano yung mga gagawin natin, 'di ba? Para sa Lunes. At higit sa lahat, syempre sa church, 'di ba? Ang bawat isa sa atin dapat meron pa ding paghahanda.
Hindi lang yung tatayo, magsasalita, mag-share, 'di ba? Hindi lang sila dapat yung maghahanda. Pero yun yung pinakamahalaga, 'di ba? Kung ikaw ay tatayo dito sa harapan, kung ikaw man ay magpapaawi, kung ikaw man ay tutugtog, 'di ba? Kailangan pa rin ng paghahanda ng bawat isa. At paano nga ba? Paano natin inahanda ang ating sarili sa pagharap natin sa ating Panginoong Diyos? Ano bang ginagawa natin sa araw-araw? Sapat na ba? Inisip ba natin na sapat na yung pagsisimba dito? Pagpunta sa Sunday, ay okay na yan. Nakasimba na ako. Ready na ako sa pagharap sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi po yun ganon. Hindi lang ganon kadali. 'Di ba? Paano nga ba natin inihahanda ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Katulad nga po ng nabasa natin sa verse. Siyempre, pinakauna po ay prayer. Ayan. Number 1 po talaga ay pananalangin. Siyempre, ito yung number 1 communication ng bawat isa sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong, nagpipray pa ba tayo, kapatid? O sa bawat araw na lumilipas, gigising ka lang, gagawin mo yung lahat ng gagawin mo sa isang araw, tapos sa gabi, wala pa ring prayer. O makakaalala lang tayo manalangin kapag kakain na. 'Di ba? Naalala ko nga po ang mga estudyante diyan, mga kinder 1. Minsan papasok pa lang sila, pagpasok pa lang nila sa school, lalapit na yan, "Teacher, magpe-pray na po ba? Kakain na po ba?" Minsan, pag tapos ng opening prayer pa lang guide us as we study pa lang, minsan may dudukot na ng snack sa bag nila. Pero kung titignan natin yun, 'di ba, in a brighter side, kung ang mga bata naaalala nga nilang manalangin bago kumain, paano pa kaya tayo, 'di ba? Kaya dapat yun yung pinakamahalagang bagay o one thing na makakatulong sa paghahanda natin ng ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon ay prayer. Ang prayer naman po ay magagawa natin kahit anong oras, kahit saan, kahit maikli lang, pero yun talaga ang laman ng ating mga puso, 'di ba? Yun ang pinakamahalaga na hindi natin dapat makalimutan. Syempre ang pananalangin. At pangalawa, syempre devotion. Ayan, nakakapagbasa pa po ba tayo ng Biblia? Sa kabila ng kabisihan, 'di ba, ng bawat individual dito sa mundo. Pero yun yung isa sa pinakamahalaga. Although kahit ako, guilty ako dyan dahil may mga times talaga na nakakalimot na magbasa, 'di ba, ng Bible. Huwag tayong umasa dun sa sa mga nakikita natin sa Facebook, nakikita natin sa mga social media na mga verse na sasabihin natin na, ay, nakakita ko ng verse na to, pwede na to sa devotion kasi nakita ko na. Huwag ganon, 'di ba? Iba pa rin yung nagpray ka, nagbasa ka mismo ng Bible, nagsulat ka mismo ng mga bagay o mga aral na natutunan mo, 'di ba? Mula sa verse na nabasa mo. Kaya nga sabi, commit ourselves sa pagda-devotion. Commitment din kasi yan eh. Hindi lang siya basta-basta na parang nagbabasa ka lang ng libro na kwento, kundi ang pagbabasa ng Biblia, ito ay may kasamang aral at syempre paalala ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya una, syempre yun nga po, prayer. And pangalawa ay devotion, syempre. At ang pinakahuli ay syempre yung ministry na meron ang bawat isa, 'di ba? Meron tayong mga ministry na ipinagkaloob sa atin, 'di ba? Ang ministry hindi lang naman po yung pagtugtog, pagbabahagi ng kanyang mga salita, 'di ba? Pagpunta sa mga outreach, maraming ministry na pwede mong gampanan sa loob ng isang simbahan. Kaya
tanungin po natin ang ating mga sarili kung kamusta ba yung ministry ng mga hinahawakan natin. Hindi ba tayo nakakaramdam ng lungkot kung may mawawala, 'di ba? Halimbawa na lang yung outreach nga sa, 'di ba? Nabawasan tayo ng isang lugar, 'di ba? Dapat ipanalangin natin ito, 'di ba, sa ating Panginoon. Ganon din yung pagtatamburin, 'di ba? Hindi po ako nagpaparinig. Kaya di po ba tayo nakakaramdam ng burden, 'di ba? Na nakikita natin na may kulang, 'di ba, sa church. Mahalaga na hindi lang sina pastor yung nananalangin ng mga bagay na kailangan dito sa ating simbahan. Dapat ang bawat isa sa atin yung merong vision ba, 'di ba? Ang bawat isa sa atin dapat may bahagi sa vision na meron ang simbahan. Kasi kung ang pamilya nga, 'di ba, kung nagtutulungan, makakabuo sila ng isang magandang plano o maigagawa nila yung programa na gusto nila. Anak tayo ng ating Panginoon, 'di ba? Sino-sino bang magtutulungan upang magkaroon ng iba't ibang ministry ang isang simbahan, kundi tayo-tayo din na bawat miyembro, 'di ba, dito sa simbahan. Kaya yun po yung pinakamahalaga, prayer, devotion, and yung ministry. At sa tatlong iyon, 'di ba, mahalaga habang ginagampanan natin ang mga bagay na iyon, dapat suot-suot pa rin natin ang armor of God, 'di ba, ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung mga armors na dapat nating suotin? Una, 'di ba, sabi nga po sa Efeso chapter 6 verse 14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Doon pa rin siya nag-fall po, 'di ba? Sa pananalangin pa rin, 'di ba? Kung kulang yung armor na suot mo, paano ba 'yan? Madali kang matatarget ng kaaway, 'di ba? Isa lang yung magkulang doon sa armor na suot-suot mo, 'di ba? Pwede ka nang matumba. Paano kapag hinayaan mo pa, kapatid, na mahubad lahat ng armor na suot mo? Paano mo masasabi na handa ka sa pagharap sa ating Panginoong Diyos? Ang iba, andun yung naiinip na. Sabi, Lord, ang tagal mo naman po dumating, 'di ba? Bakit ka maiinip? Ang tanong sa sarili mo, handa ka na ba na maharap ang ating Panginoong Diyos? Kung naalala nga po natin yung preaching ni Pastor noong nakaraan, 'di ba? Yung isang kabataan. Pagdating niya doon, tinanong siya ng ating Panginoon, sino ka? Hindi kita nakikilala, 'di ba? Kung tayo, 'di ba, kung makakasalubong man tayo ng ating mga kilala natin, kaibigan natin, tapos sasabihin sa atin, hindi kita kilala, sino ka? Di ba masakit yun? Masakit yun sa pakiramdam. What more kung marinig mo pa yon sa ating Panginoong Diyos, na hindi ka nakikilala ng ating Panginoon. Yung lagi po nating pakatatandaan, mahalaga po yung mga ministry na meron tayo. Pero doing church activities is not enough para masabi mo na handa ka sa pagharap sa ating Panginoong Diyos. Ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos ay it's about your personal relationship and commitment sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa
ikaw at ang church, hindi ang ikaw at ang mga kaibigan mo sa church, hindi ikaw at si pastor, si pastora, hindi ikaw at ang pamilya mo, kundi ikaw at ang ating Panginoong Diyos. Alam ng Panginoon kung ano yung kung sino ka talaga. Kasi pwede ka namang pwede mong ipakita sa tao na ganito ka, na present ka ganito sa lagi. Pero paano naman kung wala nang nakakakita? Kung ikaw at ang ating Panginoon, sino ka? Sino ka talaga, 'di ba? Ang makakasagot lang niyan ay walang iba, 'di ba? Kundi ikaw at ang ating Panginoong Diyos. Jesus wants us to always be ready, to live with expectation, 'di ba? Gusto ng ating Panginoon na lagi tayong maghanda at mamuhay na nandoon yung kagustuhan natin, 'di ba? Yung expectation natin na makasama ang ating Panginoong Diyos. Hinihintay lamang, 'di ba? Ang ating Panginoon nakadungaw lang 'yan sa atin. Binabantayan tayo o pinapanood ang bawat isa sa atin at alam niya kung kailan siya, 'di ba? Bababa dito sa lupa. At our job is not to know. Ang trabaho natin dito sa mundo ay hindi para mag-research, hindi para alamin, hindi para magpakalat ng mga kung anong-anong post sa Facebook na bukas daw ay rapture na. Hindi po, hindi ganon. Kundi ang job o ang bagay na dapat nating gawin dito sa ating Panginoon ay magpakatapat at maglingkod sa Kanya. At sabi nga po, life is full of surprises, 'di ba? Maraming surprise ang ating Panginoon sa ating mga buhay sa araw-araw, hindi sa isang beses sa isang buwan, hindi isang beses sa isang taon, kundi ang pagkilos ng ating Panginoon ay araw-araw na nangyayari sa ating mga buhay. Depende na lang 'yon kung nararamdaman natin, 'di ba? Hindi yung sasabihin lang natin na ay thank you Lord kasi may ganto, may na-receive kang ganyan. Hindi ba natin naiisip, 'di ba, na ang pagising pa lang sa umaga ay isang regalo na ng ating Panginoon, 'di ba, sa ating mga buhay. Life is full of surprises. Sabi nga po, let's enjoy the life that God has given to us. I-enjoy natin yung buhay na meron tayo, pero syempre mahalaga pa rin na merong limitation, merong boundaries. Alam natin kung ano yung tama at mali. Sabi nga po, let's live our life to the fullest. But make sure, siguraduhin pa rin po natin na as we live our life to the fullest, siguraduhin pa rin po natin na nararamdaman pa rin natin yung conviction ng Holy Spirit sa ating puso at buhay. Kasi baka masobrahan ka sa pag-live your life to the fullest. Yung akala mo na okay pa ay hindi na pala okay. Kaya ganon kahalaga ang prayer at devotion, 'di ba, sa buhay ng kanyang mga anak. And lastly po, let's enjoy the life that God has given to us while preparing ourselves. Enjoy po natin yung buhay na meron tayo habang inihahanda natin ang ating mga sarili na makapiling ang ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Sa Diyos ko po binabalik ang papurit pasasalamat.